Magkaway ang mga kamay. Ayan. Salamat sa Diyos dahil tayo binusog. ng God is biyaya. good. All the time. All the time. God is good. Ayan. Sister Rose, talagang alive na sila. Handa na sumambang muli. At siyempre, ikot natin yung attention ng presensya ng ating isa sa mga haligi ng ating ministry. Amen. Siguro dahil maling pupoy po yun, sa sobrang kabasugan. Praise God. Nabusog ka ba, Sister Rose? Amen. Salamat sa Diyos at ihanda na po natin ang ating mga sarili para po sa ating second part ng gawain ni Yahweh El Shaddai, ang ika-33 taon na pagdiriwang ng kanyang anibersaryo. Amen. At sa paghahandang ito, Brother Pio, atin pong i-welcome ang ating minamahal na kapatid na magbabahagi at maghahayag ng kanyang mabuting balita. Ang ating minamahal na elder disciple, Brother Joe Tanyahora. At bago po yan, tayo po ay sasamahan ng ating mga pinagpalang mga awit ng Diyos, ang Catanduanes Gospel Music Ministry. Salamat. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. At habang tumatayo, winawagayway ang kamay sa Panginoon. Sabay sigaw! Praise the Lord. Taas sa mga kamay. Handa na bang lahat na sumamba sa Panginoon? Kapatid ko kay Yahweh El Shaddai, anumang sitwasyon ng ating buhay, nasa gitna man tayo ng mga problema, ngunit lagi nating tandaan, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay kanyang gabayan at patnubayan. Taas mo natin ating kamay. Sambahin natin siya gamit ang ating mga puso. Sapagat amin naman natin sa hindi, wala tayong magagawa kung walang Espiritong Banal. Come on, sambahin natin ang Panginoon. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ang banal na Espiritu ay kalakasan, ang kalakasan ko'y gabay. Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa iyo. Come on, sampahin natin ang ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon. Come on. Glory to God. Come on. Ikaw ang Diyos na pupurihin. Ikaw ang Diyos na pupurihin. Sinasamba, dadakilain, nataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na awitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Come on! Ang banal mong Espiritu, ang banal na Espiritu, nagkalakasan ko't kamay, Panginoon. Come on! Manahan ka sa buhay. Ka sa buhay ko, puspusin
puspusin ako upang mabuhay na nalulugod. Come on! Sa nag-iisang tinig, ang banal mong Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang kalakasan at gabay. Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Maghari ka sa buhay ko. Puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Hallelujah. Upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Glory to God. Sambahin natin ang Panginoon, purihin ang malakas ang Diyos na buhay. Sumigaw ng praise the Lord. Amen. Handa na ba tayong muling sumamba sa Panginoon? Naniniwala ba kayo na ito'y espesyal na araw na ibinigay ng Diyos para sa atin? Okay, harap muna sa katabi. Batiin natin sila. Happy 33 years anniversary. Anong sagot? Amen. Itaas ang mga kamay na hindi pa pipigil na magsamba sa Panginoon. Come on. Anumang mga pagsubok sa buhay, hindi kayang pigilan ang mga anak ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Amen. Taas ang mga kamay. Wagayway, wagayway, wagayway. Hindi ko pipigilan ang aking sarili na umawit at sumayaw kay Yahweh El Shaddai. Woo! Everybody, taas sa mga kamay. Come on. Come on. Hindi ko pipigilan ang aking sarili naman na umawit at sumayaw sa aking pagpupuri. Kahit anong sabihin ng mundo, hindi maaawat ang puso ko na ikaw ay sambahin hanggang sa dulo ng buhay ko. Come on, taas sa mga kamay! Come on! Hindi ko pipigilan ng aking sarili na umawit at sumayaw, na umawit at sumayaw sa aking pagpupuri. Kahit anong sabihin ng mundo, kahit anong sabihin man ng mundo, hindi maawat ang puso ko na ikaw ay sambahin hanggang sa dulo ng buhay ko. Come on! Kahit na magdamagan, kahit na magdamagan ako, ay hindi patatalo. Sa tugtuging makalangit, tuging makalangit, nakaluluwa sa paghindak maglundan, sa paghindak maglundan, pagsigaw palakpak, lahat ikaw gawin sa pagpupuri ng buong gala. Monta sa mga kamay! Palayain po natin ang ating mga kamay. Everybody! Come on! Woo! Hindi ko pipigilan na aking sarili mo na umawit at sumayaw, na umawit at sumayaw sa aking pagpupuri. Kahit ang sabihin man ng mundo, kahit ang sabihin man ng mundo, hindi maaawat ang puso ko na ikaw ay sambahin sa dulo ng buhay ko. Kahit pa magdamagan, kahit na magdamagan ako, at hindi magtatalo. Sa tugtuging makalangit, nakaluluwa sa paghindak maglundan, sa paghindak maglundan, sigaw palakpak, lahat ay gagawin sa pagpupuri. Come on! Kahit pa magdamagan, kahit pa magdamagan ako, at
lahat ay gagawin sa pagpupuri ng buong. Isang pa, kahit pa magdamagan, kahit pa magdamagan ako at hindi magpapalo. Sa tugtuging makalangit, sa tugtuging makalangit, makaluluwa. Come on, sa pakindak maganda. Everybody, lahat ay gagawin sa pagpupuri buong galakwan. Halina't purihin, halina't purihin. Dakilang Diyos natin. Everybody, huwag mahihiya, huwag mahihiya. Siya ay sambahin, ating ihayag. Pag-ibig niya wagas, na walang alinlangan. Siya'y pasalamatan. Minsan ba, halina't purihin, halina't purihin. Dakilang Diyos natin, huwag mahihiya. Siya ay sambahin, ating ihayag. Pag-ibig niya wagas, na walang alinlangan. Siya'y pasalamatan. Come on! Walang sawa, walang sawa. Walang sawa, hindi pag-ibig. Kapihan mo ang katabakan. Isang ba? Walang sawa, walang sawa. Walang sawa, hindi pag-ibig. Ang kapihan mo ang katabakan mo. Come on! Lahat tayo umindak sa Panginoon. Everybody! Ang ating katawan. Lundan! Sasayaw, kikay mapupuri, hindi ko mapigilis. Come on, Indan! Indak ang ating katawan. Everybody mo! Amen! Di ko mapigil. Come on, come on, come on, taas sa mga kamay! Palayain po natin yan. Tumatalon, tumatalon, tumatalon. Sumisigaw, sumisigaw, sumisigaw. Come on, come on, come on. Woo! Everybody! Taas, taas sa mga kamay. Palayain po natin yan. Everybody! Come on! Woo! Come on! Kahit pa magdamagan, kahit pa magdamagan ako, at hindi matatalo. Come on! Sa tugtuging makalangit, nakaluluwa, sa paginap ang landan, sa paginap ang landan. Woo! Amen! Gagawin sa pagpupuri. Come on! Kahit pa magdamagan, kahit pa magdamagan ako, at hindi mabago. Sa tugtuging makalangit, sa tugtuging makalangit. Woo! Sa paginap ang landan, sa paginap ang landan, pagsigaw pa ng pag, lahat ay gagawin sa pagpupuri ng buong galang. Woo! Purihin, purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Napakasarap sumamba at magpuri sa Panginoon. Amen. Pinawisan ba tayo? Ang lahat ng pinawisan, nakatitiyak ako, answered prayer po tayong lahat. Amen? Especially yung mga bisita natin. Amen? Nagsagripisyo para makarating dito sa dakong lugar upang purihin ng Panginoon. Kaya naniniwala ko, babalik-balikan nila ang lugar na ito. Amen? Yan. Kaya kapatid ko sa Panginoon, alam nating lahat na kahit gaano man kalayo ng bawat isa sa atin, kung ang Diyos ang ating pinuntahan, nakatitiyak ako, walang imposible sa Panginoon. Kapatid, ang oras nito ay special. Kaya ang oras nito, kapatid ko sa Panginoon,
kung matagal na tayong hinihingi sa Diyos, ay hindi po natin para bang walang nangyayari sa buhay natin. Ngunit kapag Diyos sa Panginoon, this is a special time. This is the right place. At higit sa lahat, ito ay para sa hinirang at pinili ng Panginoon upang maranasan natin ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapangyarihan. At kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sapagkat alam ko may himalang magaganap sa dakong lugar nito. Kaya pati sa lahat ng dako, purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon, salubungin ka ng pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, itataas ang aming tinig sa'yo. Sabay-sabay tayong lahat. Purihin ka, Panginoon, salubungin ka ng pagsamba. Karapat-dapat, yes! Kang purihin, itataas ang aming tinig sa'yo. Come on, purihin ka ng lahat ng lagi. Purihin ka ng lahat ng lagi. Sambahin ka ng lahat ng may labi. Dakilangin ka, dakilangin ka, Panginoon Jesus. Oh, come on! Sa lahat ng dako, ikaw ay pupurihin. Sa lahat
natin sa Espiritu at katotohanan. Kapagkat ang iyong kadakilaan ay patuloy naming nararanasan at nararamdaman sa oras mong ito. Kaya ika'y aming pupurihin. Luluwalhatin, Panginoon. Purihin ka ng lahat ng lahi. Sambahin ka ng lahat ng may lahi. Come on, dakilain ka. Dakilain ka, Panginoon Jesus. Sa lahat ng dako, sa lahat ng dako, ikaw ay papurihan. Sa aming puso, ikaw ay manahan. Dakilain ka, Panginoon, sa lahat ng dako, ikaw ay purihin. Come on! Sa lahat ng dako, ikaw ay pupurihin. Come on! Sa lahat ng dako, ikaw ay papurihan. Sa aming puso, ikaw ay manahan. Dakilain ka, Panginoon, sa lahat ng dako, ikaw ay purihin. Come on! Sa lahat ng dako! Sa lahat ng dako, ikaw ay papurihan. Sa aming puso, ikaw ay manahan. Dakilagin ka! Dakilain ka. Sa lahat ng dako, ikaw ay purihin. Dakilain ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa lahat ng
na Diyos at aming mapagpalang Ama, salamat po Panginoon. At kami yung sinamahan sa loob ng 34 na taon sa aming bayang Sinalangan. Dito niyo po ako binigyan ng buhay. Salamat po sa inyong kagandahang loob. At sa ngayon, inaari na niyo kaming bayan at iniingatan ng inyong kapangyarihan. Kaya Ama, marapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, at patuloy kaming mamuhay sa kabanalan. Ikaw po ang aming inaasahan sa huling kapanahonang ito. Kaya sa aming pagtugon sa inyong panawagan, loobin niyo nawa na patuloy kaming gabayan ng iyong Espiritu upang patuloy na makapamuhay ayon sa iyong banal na salita, maging tunay ng anak ng iyong anak upang kami iyong kalingain sa araw-araw. Pagpalain mo rin po ang aking ihayag ng mga salita na nagmumula sa iyong kapangyarihan. Ito na ay patuloy na magbago ng aming buhay upang sa gayon kami inyong makasama sa dako paraon sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.
today is taken from the letter of Paul to the Philippians, chapter 4, verse 4 and following. May you have always be joyful in the union with the Lord. I say it again, rejoice. Show a gentle attitude towards everyone. The Lord is coming soon. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. In God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. In conclusion, my brothers, fill your minds with the things that are good and that deserves praise, things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Put into practice what you have learned and heard and received from me, both from my words and my actions. And the God who gives you peace will be with you. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadamay niyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalis sa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ahingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory.
miss ko kanina. Parang nakalimutan yung salitang Bicol. Ano? Ako, naghari ako din 1955, May 15. Fluent pa yung Bicol ko. So, malaki ang improvement ninyo. Yan, sabi ko nga sa sarili ko, I was born in this place. Dito ako tinuruan, binigyan ng buhay ni Yahweh, which comes from the breath of his breath of life. Kasama ho tayong lahat. Lahat na nabubuhay dito sa mundong ito, may hininga ng buhay ni Yahweh. Genesis 2:7, human become a living being because of the breath of Yahweh, the breath of life. Kaya mahalaga ho yung buhay natin dito. Dapat magpakabanal tayo, magkapakatag tayo, at higit sa lahat, ito ang ginagawa ko. Wala pa ako sa ministry ito. Kaya may pera o wala, lagi akong masaya. Buhay na buhay ang aking pag-asa. So, sabi sa banal na aklat, ito, kailan ko lang ito nasumpungan, just the other 2 months ago. Ingatan natin ining bagay na ini. Ini mahalaga niya sa buhay, yung ating buhay pananampalataya. Sabi sa unang Pedro, bago ko makalimutan, kaya English ang binasa ko una sa pagkaramihan sa inyo, teacher. Sino mga teacher dito? Yung retired teacher. Yung active na teacher. Kaya ko naman tinagalog, si Mrs. hindi marunong magtagalog yan. Kasi kung hindi marunong magbikol. Kung pinaano ko yan ang Bicol, maisiyan yung mga sekreto ko. Kaya hanggang ngayon, di ba't magtagalog yan? Hindi niya, hindi sa inyo ko lang sinabi. Panglima ko na siya. Yan ang buhay ni Brother June in his old life. Ito na. 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi dito, nakalagay dito, habang ito'y pinagdinilayan ko kanina, sabi niya, 2 Peter pala. 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 9. But you are a chosen race, the king's priest, a holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful act of God who called you out of darkness into His own marvelous light. We are a chosen race, chosen people, king's priest, to spread the good news, which has been fulfilled in our ministry. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit we are all over the world. Even in Indonesia, meron tayong 3 chapter doon, pinakamalaking Muslim na bansa yan, to prove that there is no other name but the name of Jesus. At ito pa, sabi ng Diyos, wherever you heard my word, I am with you. Kaya itong lugar na ini, this is a holy ground. We have to give praise to our Lord. This is a holy ground. Tatandaan natin, saan mo man nakikita, narinig ang salita ko, I am with you.
are standing on holy ground. May karugtong ba yun ah? Oh, the glory. Give your reverence, O Lord. Of your presence. Give your reverence. So arise. ng Diyos. Praise your Lord. Alam niyo ho, kaya ko pinaawit yun, kami ang unang choir, elders choir. Memoryado ko yung kantang yan. Pag yan yung kanta ko, pati yung utang ko, pansamantalang nakalimutan ko. Kung bangot ako kay Mrs., nakalimutan. Kaya, dapat tuwing yung barang ay daw magpuri kita sa kagurangnan. Mahirap talaga hindi ko maano kung bakit di ako makapanano ng Tagalog ng Biblia, ang Bicol na Biblia. Sumasbate, binato ako ng Sabadon, binanggit ko yung born again na word. Don't mention that inside the church. Pagkatapos ng Elisis, pati yung pare na born again. Yan ang power ni Yahweh El Shaddai. Siguro na po kayo. Kasi kung nasundan ninyo yung pagbasa, yung binasa anong sabi?
Rejoice in the Lord always. I'll say it again, rejoice. Bakit sinabing rejoice in the Lord always? Ito sulat ni Pablo while he was in prison. Nasa prisuhan, nakakadina pa, pero ang kanyang declaration, be joyful in your union with the Lord. Always, I'll say it again, be rejoice. Kasi ganito yon. Kahit may problema, may matinding karamdaman, mabigat na pasanin sa buhay, laging may solusyon si Yahweh El Shaddai. Yan, inumpisahan ko yan ng mga yung to be joyful in the Lord. Nung ako andito na sa ministry ito, I was called in 1985, yan March 1985. 40 years na ako. Hindi ko ayam na si Brother Mike pareho nagkakatanduan ni Sampayan. So, plano gabos ng Diyos yan. Pareho kaming ako sa sabong. Siya sa kasino. Pero bakit tinawag ng Diyos ang ministry ito? Same thing with you. Nasabi ko nga ni sa bago, gabos na nabubuhay na tao, igwang magayon na plano ang ating Panginoon. Sa buhay ko, nagmamanifest. Sa Hulyo, 87 na ako. July 19. Pero makusog pa ako. Ang tuhod ko pa, okay pa. Ano pa. Maski dahil ng elevator, kaya ko. Ano sa Biblia? The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Hindi sinabing, if I have so much money, it is my joy and strength. Ang Majalan ni Madrigal, punta yan sa Amor Solo, kung di ako nagkamali, 1991 siguro, panahon ni Ramos. Matandang dalaga, 58-year-old, milyonarya. Sabi niya sa kuya, brother, pwede bang ma-pray over kay Brother Mike? Sabi ko, anong problema mo? Di ko yung kayamanan ko. Di ako na yung pwedeng pagkatiwayaan. Sabi ko, tao mo kay Brother Mike. Pabiro. Sabi niya, kung habo ka magano ka ng bank ball. Ay, sabi niya, kung habo nun. Ito na. Sabi ko, magano ka sa bangko, 4 na bangko yan. Ang iyang, deposit sa bangko noong 19, yung taon na yon, 8 million. Dahil na yung tagapagmana, solo sa buhay. Dahil pa rin agom. So sabi niya, yun ang problema ko. Sabi ko, kung talagang gusto mo masulong ang problema mo, madasay kita. So prayer. Ang ginibo niya, diniposito niya sa bangko time deposit. Kung pupunta sa Morsolo, di driver pa, naka-uniforme pa yung driver. Pero ang ginibo ng Diyos na mabuti, siya ang tithers until now. Although siya pa siyang asawa, pero yung iyang takot, yung kanyang pag-aalala, ang nagbigay ng solusyon
walang iba kundi ang ating Diyos. Yun ang ibig sabihin ng rejoice in the Lord always. Lahat na mananangan sa Diyos, ang buhay niya araw-araw ay ayon sa salita ng Diyos. Ano nakalagay sa Biblia? Isishare ko sa inyo, puro na sa Biblia. 1 Peter, chapter 1, verse 4 and following. Verse 3 and following. Let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of His great mercy, He gave us a new life by raising Jesus Christ from death. This fills us with a living hope, buhay na pag-asa. And so we look forward to possessing the rich blessings that God keeps for you, for His people. He keeps them for you in heaven, where they cannot decay or spoil or fade away. They are for you who through faith are kept safe by God's power for the salvation to be revealed at the end of time. Sa Tagalog, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesus Kristo, dahil sa laki ng kanyang habag sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Hesus Kristo. Ang bagong buhay na yan ang nabibigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Anong kaibahan niya? Yun yung buhay na pananampalataya. Notice ko sa inyo, yung mga pinupuntahan ko sa Batangas, puro na mga gurang na. Dito mga bata pa, oh. Ini ang nakalagaan sa Biblia. Sinabi na ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, kapag ang pinono ng sambahayan ay tunay na mananampalataya, ligtas ang kanyang buong sambahayan. For parents, for leaders, para sa atin yan. Kaya salamat sa Diyos. Ang ingatan natin, yung sinasabi din sa Biblia. Many are called, but only few will be chosen. Marami daw ang tatawagin, pero kakaunti lang ang mapipili. It is happening in our ministry. Sa ministeryo natin ito, noong mga early 10 years natin, sa Luneta, pag-anniversary, hanggang Top Avenue, yung 10th anniversary natin. Ngunyan, dyan sa Ambel, although yung Ambel na yan, nasa mga 2.2 hectares yan, yung ating fellowship ground yan, maluwag. Kaya ang gusto ko sa kitang mga taga-Catanduanes, dahil totoo yung sinasabi na marami ang tatawagin, ngunit kakaunti ang mahihirang. My prayer every day, na walang tinawag, tumugon sa panawagan ng Diyos, na hindi maisasama ni Kristo sa buhay na walang hanggan. And that is my prayer every day. I am praying for you every day. Even our leaders. Even the leaders of Russia and America. Pag nagdi-divine mercy ako araw-araw, they are a part of my prayer. Sa Biblia, anong maliwanag na sinabi?
word are gathered in my name, whatever they ask in prayer, it will be given to them. Kung ang tatay at nanay, prayer partner, they join in prayer, faithful prayer, coming from the heart, ako mananiwala sa inyo. Dumating man ang bagyo sa Catanduanes, ligtas tayo sa kapangyarihan ni Yahweh. Actually, sa totoo lang, yung mga nangyayari ngunyan sa mundo is a fulfillment of the prophecy. Kung inyo nasubaybay yung nangyari sa California, sa Amerika, lalo yung sunog, ano ang sinamba ninda doon? No God in California. Doon sa Global Award, ang score ng Diyos 0. Pero mga top producer, puro may mga award. After 2 days, after di nag-award sila ng halimbawa linggo, Martes. Ano ang bumuhos? Ano nga sinunog? Yung Hollywood. Para patunay na ang kapangyarihan ng Diyos hindi pwedeng sapawan ng kapangyarihan ng tao. Noong isang taon, sa Brazil, ano ang kanilang festival? Demon Festival. Iba-ibang anyo ng demonyo. After a week of their festival, baha, lindol, ano na, para patunayan ng makapangyarihan ng Diyos. Same thing with our life. Na kapag ang buhay natin ay inilagay sa kamay ng Diyos araw-araw, pagbangon pa lang, anong sasabihin? Sabi sa Biblia, maliwanag ito. Lagi ko, permi ko yung binabanggit sa mga preaching ko. Every time that you wake up in the morning is a God-given life. Every time that you wake up in the morning is a God-given life. Kaya buhay pa lang, utang na loob na sa Diyos. Pag malakas tayo, lahat ng kailangan mayroon, walang nararamdaman, malaki ang utang na loob sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, rejoice in all circumstances. Yan na nalilingawan niya. Buhay pa lang, utang na loob na sa Diyos. So, salamat sa Panginoon sapagat ipinahayag ito sa huling panahong ito. Yung gira sa Israel mo niyan, ano yan? Ezekiel 30:39. Doon sa mga nagbabasa ng Biblia. Gog in Magog. Syria. Yung Iran. Yan ang mga ay sinabi ni Kristo yan. Sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Na ang sabi ng Diyos, kung kamo na maniniwala sa mga pangako ko, ang pangako ko sa Biblia, sobrang 600. Ingatan lang niyo 10 pangako, di kayo maghihirap, di kayo magkakasakit, di kayo magkaroon ng karamdaman. At lahat pang inyong kailangan, kaya kong ibigay araw-araw. Anong sinabi? Seek ye first my kingdom and my righteousness. My kingdom and my righteousness in the world today is not in the kingdom of God, but with the kingdom of Satan. Corruption. So, katok to sa atin ngayon. It is a reminder.
Sapagkat, alam mo, bako yun yung plano ko sa buhay ko nung ako mag-ari din noong 1955. Ang plano ko, magpayaman ako, materially. Ang nagnari ako dahil inapod ako through the radio. Hari ako sa Bill Air, nagmadyong ako, nakainom pa ako. Domingo kayo ito. Yung binuksan ko yung radyo ko sa kotse, ano ko itong XI radio. Ito ang sinabi ni Brother Mike. Walang ibang kapayapang napakasarap pa, walang ibang pakiramdam kundi ang kapayapaang bigay ni Jesus. Yan lang. Yun ang nagbukas ng isip ko, ng puso ko. Kaya after that incident, manager ako ng Film Life, district manager ako ng Film Life for the last 33 years. Ako ang presidente ng Kiddy Peanut Butter noon. Yung pareho ng Lily Peanut Butter. So materially, okay na ako. Pero, natatainapod ako din sa gawain ito. Ano yung sinabi din sa Biblia? You are king's priest, good news bearer, to proclaim the good news all over the world. Yun ang ibig sabihin doon. We are king's priest, to proclaim the good news all over the world. Yun pa yan ang plano ng Diyos sa buhay ko. In same thing with you. Ang sundin lang nato, yun sinabi niya. Ano sabi dito? Malapit na. The Lord is coming soon. Definitely He will come. He's coming. Sabi ko nga ni doon sa mga disciples sa Manila, sabi ko, kung si Kristo mag-abot mo niyan, sino ang kakasiguro isasama niya? Di nakataas ng kamay. Sapagkat sabi niya, in a twinkling of an eye, He will come with His angels to gather all the elect from the four corners of the world. Sabi doon sa Matthew. All the elect. The chosen one. Yun ang iingatan ta. Sapagkat sabi niya, heaven and earth will pass away, but all my words will never pass away. Yan ang asa puso ko ngunyan. Sabi ko nga ni Brother Mike, 40 years na ako, ikaw 41 years na. Dito binago ang buhay ta. Kaya ngunyan, maski na hindi na siya makapagsalita dahil Parkinson yung kanyang nararamdaman. Pero yung isip niya, yung puso niya, nasa Diyos. Yun ang gusto kong impart sa inyo. Basta balang araw, pagbangon sa umaga, dahil ibang isipon, kundi ang Diyos. Kapag pero mo kong magdadasal sa umaga, pagbaba mo pa lang sa hagdan, gabos na gigibuhon mo, sasamahan ka ng Panginoon. Yun ang igibo ko niya. Kaya ang prayer ko every morning, Lord, I want your presence. Not for anything else, but your presence. Kasi pag ang presensya ng Diyos ang kasama natin, ano na sabi sa Biblia? Paborito yan doon sa Manila. Divine guidance, divine protection, divine provision. If we are with God. So, din sa Katanduanes, ano pa? Ano pa ang manifestation ng Pilipinas
bayan ni El Shaddai. We are God's people. Sa buong Asia, dito na papansin ng mga our church leaders, Pilipinas lang almost 90% Kristiyano. In spite of being a Gentile before, dahil na yung Diyos. Kaya pagpunta din ni Madyalang kahit itong 1521, ano tinuturo natin to colonize. Although we were colonized. Pero ang purpose is to Christianize. Because we are a part of God's plan for salvation. Ni-review ko ang history, no, kung saan dito na. Nung magmisa sa Limasawan, nung paglanding nila Madyalan dito, ang nabaptize na native, more than 80 natives. Latin ang misa, ang pare nakatalikod. Pero after the mass, nabaptize yung mga natives. Nung mabaptize, sabi sa history, nag-share. Dito ginawa ang Santo Niño, dito na uso ang Santo Niño sa Pilipinas. Sa ibang bansa walang Santo Niño. Ginawa nila, child, Jesus. So, nang mabaptize yung early natives, kumalat sa Bisaya, nagalit sila Lapu-Lapu. Sabi sa history. So, tinuwis. Nung talagang masigasig yung ni Lapu-Lapu, pumunta ng Manila. Pag punta sa Manila, diyan sa Intramuros ang ano diyan, yung walls of Intramuros na binanggit sa history. The walls of Intramuros was constructed to protect the early Christian. Never mentioned in history. Ang itinuturo lang ng mga teacher natin to colonize. Although we were colonized for 400 years. Pero ang talagang plano na dapat magpasalamat kita sapagkat hintil pero pala bayang pinili ni Yahweh El Shaddai. Ano sa Biblia? Efeso Kabanatang 1, sabi din chapter 1 verse 4, at sa atin ngang pakikibang isang ito, hinirang na niya tayo bago balikain ang sanlibutan ito upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Kasama tayo sa plano ng Diyos. And it is coming to pass now in our country. Kaya almost 90% Kristiyano to prove na talagang ang salita ng Diyos, it will not pass away. Maswerte kita, lalo kitang uyangon yan. Sabi ng padi doon sa Malbar, Batangas, Brother Joe, pag-araw kaya ng linggo, ilan ang tao sa simbahan? Sabi sa pare. Sabi ko, ayaw ko, Father, sa SM, pag may promo, puno. Yung sabungan, puno. Yung sinihan, puno. Pero sa simbahan, may sa Villa de Calamba, first mass, kakaunti, second mass, lalong kaunti. Kaya tama yung sinabi ng Diyos. Many are called, but only few are chosen. And we are the chosen few. Tayo ho yun, yun ang nantitira. Sabi sa Biblia, Israel will survive its remnants. Sinabi ng Diyos ito sa Israel. Only a remnant of His people will be left. Sinabi ito sa Israel.
Kaya ang prayer ko, sabi ko sa mga prayer partner, sana naman Lord, kaming nagsabing, Lord, kung wala ka, wala ako. Di ba? Ganun tayo, ano? Lord, kung hindi mo ako tinawag dito, ayoko na sana ako. Di ba ganun tayo, ano? So my prayer every day, nagabos na prayer partner, covenant member, makasama sa karyaan ni Yahweh El Shaddai. Yan ang prayer ko. Ano lang susundin? Dito sa ating binasa, sabi niya, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Ayaw ng Diyos yung laging nakasimangot. Araw-araw. Laging ayaw ng Diyos yung sabing, malas na araw ito. Buisit na araw ito. Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, pagising tao sa umaga, bagong buhay, purihin siya, pasalamatan siya sa bagong buhay, at walang ibang hingin. Lord, samahan mo ako sa buong araw na ito. And that is my prayer every day. Ipadama sa lahat ang inyong kagandahang loob. Show a gentle attitude towards everyone. Everyone, kahit kaaway. Na mahirap gawin ito. Noong 2017, kinatok ako ng Diyos. 1:25 madaling araw. Just 2017. Ang sabi, nalinis ka na ba ng mga salita ko? So para akong nagulat. Have you been made clean by my have you been made clean by my word? Sabi ng Panginoon, ng boses. So nagulat ako. Ang akala ko panaginip lang. Yung pala nakaupo na ako sa kama. Tapos salita siya uli, hindi ka pa malinis. Sabi sa akin. Di tahimik ako. Totoo naman talaga. Sabi niya, sinundan pa. Hindi ka marunong magpatawad ng mga may utang sa iyo. Tapos sinundan pa. Yung mga, actually, yung mga iba sinabi ko na sa misis ko. So nung ma-realize ko na yung sinasabi niya totoo, tinaas ko ang kamay ko. Sabi ko, Lord, palayain niyo ako. At this very moment. So inaanan ako. After that incident, iba yung pakiramdam ko. Parang malakas ang loob ko. Feeling na talagang kasama ang Diyos. Nasa Biblia. Sabi ng Diyos, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, makikilala niyo ang katotohanan at palalayain kayo ng katotohanan. If you will always obey my words, you will know the truth, and the truth will set you free. John 8:31 and following. Yun ang ginawa ng Diyos sa buhay natin ngayon. We were set free by the power of His Word. So ito, ingatan na nato ito. Kaya kung napansin yung prayer ko kanina, tayo ay bayan na ng Diyos. Chosen race, chosen generation. Totoo yan. Itong buhay tang ini, ang apod ko dito, spiritual journey through eternity. So magpakatatag tayo. Maging masipag tayo lalo sa mga lingkod. Sa mga lingkod, ano nakalagay sa Biblia? Walang lingkod na pinabayaan ni Yahweh. Walang lingkod na pinabayaan ni Yahweh, sabi sa Biblia.
Kapag totoo kang lingkod, di ka papabayaan. Sa mga magulang, tatay, nanay, ano ang pangako? Kapag yung tinuruan ng kabutihan, kagandang asa lang yung mga anak, lalawig ang inyong buhay. Lalawig ang inyong buhay. Sa mga anak naman ang pangako, kapag kayo masunurin, kayo magtatagumpay sa inyong buhay sa darating na mga panahon. So, lahat yan is according to the Word. Salamat sa Diyos sapagkat in this present time, inahayag na kasi sa atin naman noon, ako katekista ako, korsilista pa ako. 1976, nagkorsilyo ako sa Kabuyaw. Katekista pa ako doon sa Pasay. Dito ko lang na tutuhan kung ano ang kapangyarihan salita ng Diyos. At dito ako nabuksan sa ministering ito. Ganon din kayo. Kaya ingatan na natin ito. Halimbawa, itsa-challenge ko kayo. Sino ang gustong yumaman materially? Material wealth, hindi spiritual. Sa Biblia, sabi sa Biblia, the Lord delights in the prosperity of His people. Nagagalak si Yahweh kapag ang kanyang bayan ay umuunlad. Nang ibig sabihin, nasa sambayanan ka ng Diyos, kaya mong yuman materially, yayaman ka morally, and more so, yayaman ka spiritually. Ay yung iba, sa lumang buhay, katulad ko nung ako'y nasa lumang buhay, ang ano ko lang, ang wish ko lang, material possession. Pero mabasa ko sa Biblia, the Lord's delight in the prosperity of people, His people, na kapag ikaw ay nasa bayan ng Diyos, ano pa nakaano sa Biblia? Pangako. Sabi niya, if you remain in me, in my words remains it, you can ask for anything. John 15:7. Maliwanag yan. Ika pa mamimili kung anong gusto mo. Ang kondisyon lang, sabi ni Lord, kung yung turo ko, salita ko sa puso mo, at yung pananampalataya mo sa aking buo, humingi ka na naman gustong mahinga, ibibigay ko sa iyo. And God is doing it to us. Na hindi natin ito na mapansin. Kasi kalimitan, malimit, kapag tayo ay medyo wala ng blessing, nakakalimutan. Sa Manila, very, sa Manila. Di na dumadalo sa gawain. Pero ang totoo, kahit hindi ka magdasal, kahit hindi ka humingi, lingawan mo ang Diyos, balang araw, buhay ka pa. Di ba, no? Ayaw daw buhay ka pa. Doon pa lang, patunay yun, na sabi ng Diyos, lagi kitang kasama hanggang sa wakas ng panahon. Sabi ni Diyos, I will be with you till the end of time. Will be with you till the end of time. Matthew 20:20. Sinabi ng Diyos yan, I will be with you till the end of time. If you are with God, anong sabi sa Biblia? If God is with us, no one can go against us. So, ano pa ang karugtong doon? Hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Halimbawa, tuwing umaga, ako ang prayer ko lang sa tuwing umaga is presensya ng Diyos. Kasi kapag yung presensya ng Diyos ang kasama mo, sabi ng Diyos, alam ko ang kailangan mo lahat, walang nalilingit sa akin. Even then, yung imagination, yung nasa puso mo, nasa isip mo, alam ko yan, sabi ng Diyos.
Alam mo, inisip mo, ako, ang permission ko balang pag bangon ko sa aga, sabi ko, ako anak ni El Shaddai. Ako, lagi kong malusog araw-araw. Ako, hindi ako dadapuan ng karamdaman, sapat ang aking buhay, hawak ni Yahweh. Yun lang. Yun lang. If you claim that you are a child of God, you can ask for anything. Kaya ang itinuturo lang sa atin, ito rin sinabi dito, isipin yung mga bagay na karapat dapat na kapuri-puri. Marangal, totoo, matuwid, kaibig-ibig, kagalang-galang. Yun lang. Na ibig sabihin, araw-araw kung ari, masaya ang mukha. Hindi naman nagreklama. Ano man yung dumadating sa buhay, pasalamat sa Diyos. Laging umasa sa Diyos. Buhay na pag-asa. Yun lang hiningi sa atin ng Diyos. So dito sa Catanduanes, si Brother Mike nag-donate ng 1,200 square meter dito. Sabi ni Sister Belen sa Kuya, kasi ito ang iniisip ko mawala man kami ni Brother Mike, tuloy ang gawain natin. Tuloy ang gawain. The ministry has to move forward towards our mission and vision. So, ano yan? 1,200 square meter. Patatayuan natin yung building yan. Atin yun. Prayer partner. Mission house. Sa Albay, Iguana. Sa Naga. Sa London, 2 building. Sa Los Angeles, 2. Australia, New Zealand. Kaya yung hiningi ta sa Diyos to proclaim. Ang ating bylaws, ako lang ang elder na may bylaws. Ang nakalagay doon, paragraph 4, to re-evangelize the Catholic Church and to spread the gospel all over the world. Kaya nangyari. So doon pa lang, palatandaan nyo na sinusundan tayo ng Diyos. Kaya meron tayo sa Indonesia, sa Europe, yung sabi nung kausap ko the other week, lahat ng simbahan na may El Shaddai, marami ang attende, ang tao. Pero yung mga walang El Shaddai, sarado na. Mall na ngayon. Biro mo yan, lalo sa Italy, ando na ang Papa, ang Roma. Bakit nangyayari yun? Fulfillment of the prophecy. Ano kalagay sa Biblia? Sabi doon sa Timothy chapter 2 Timothy chapter 3 verse 1, there will be terrible times in the last days. Terrible times in the last days. And it is happening now. This is the end times. Kaya yung magiging, anong sinabi ni Kristo? Maikling paalala. Yung mananatiling tapat hanggang wakas. Siya maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Diba, no? He who will persevere till the end will be saved and will possess eternal life. So yun ang ingatan. For parents, for leaders, for all workers. Kasi, ako, nung ako tinawag dito, 1988, mutik na ako mag-resign. Awardee ako nun sa Film Life. Presidential awardee ako nun. May sumigaw sa likod.
Sabi, si Tanyora, wala nang binatpat sa taon. Nag-ilsa din yun. So I was challenged. Muntik na ako mag-resign. August 6, 1988. After 3 years sa ministry. Ito na. Nung ako'y gumawa ng resignation letter kay Brother Mike, nang gusto ko, sabi ko, di na ako magdi-disciple, member na lang. So ito na. Sabi niya, audible voice, madaling araw, sabi niya, kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan kita. So para akong sinasakal, pinunit ko yung sobre, nabanggit ko yung unang sinabi ko, I was baptized dun sa Amorsolo. Sabi ko, Lord, sa iyo na ako. Kaya until now, nasa Kanya ako. Maliwanag sinabi sa He who will persevere till the end shall be saved and will possess eternal life. Yan lang ang iingatan natin. We are called for a purpose. Jeremiah 29:11, paborito ko yan. Sabi niya, for I alone knows the plans I had for you. Plans not to harm you, but to prosper you and to give you a hope and a future. Ako lamang ang nakakaalam na mapanukalang inilaan ko para sa iyo, hindi upang ikaw ay mapahamak, kundi umunlad, maging ang iyong kinabukasan. We are a part of God's plan. For His plan of salvation, nilang salvation. Kasi ang taong ligtas, sabi sa Biblia, nung ako'y nagkaturo ng katikism, tinuturo ko yung kaligtasan ng kaluluwa. Sabi sa Biblia, yung taong ligtas, dito pa lang, salot hindi mararamdaman. Pangangailan araw-araw, mayroon darating. Yung taong ligtas, dito pa lang, sa buhay nito, ligtas, sapagkat kasama ang Diyos. Ayan, alam niyo ako nung maghari ako din, May 15, 1955, dinasalansa na ako. Sabi ko, di na ako mapunta na mabalbilta ng katawan na mahagot, makupra, saka mapatornak. Sabi ko, never. Never, sabi ko. Nangyari. There is power in the spoken word. Bawat salita natin has power. Maski yung usap-usapan, yung ating daily conversation, it has power. How much more kung ang pangahawakan natin, power ng salita ni Yahweh El Shaddai. Yun ang ibig kong sabihin. If our word has power, how much more is the power of the word of God? Yan ang pinanghahawakan ko sa sarili ko. Sabi ko, di na ako maghagot, magkukupra, magpapatornak. Nangyari. Ano pa lang yun? Wala pang Biblia, no? But it happened. Ayan na, sa Biblia na. Ano yung iyong inisip, nilagay sa puso mo, binigkas ng bibig, mangyayari. Whatever you think, put in your heart, proclaim by your lips, it will happen. Kaya ang affirmation araw-araw, I am a child of God, I'm strong, I'm wealthy, I'm healthy, I have the peace of Christ. Ganon lang. Pag ganon araw-araw ang ating ang sabi sa Biblia, kapag ang laging lumabas sa bibig natin, si Yahweh, si Jesus, ang Holy Spirit, di pwedeng lumapit ang demonyo. Ay, tayo, kalimitan, kami, sister wife ko, nung wala pa kami dito. Kaya sabi ko nga sa misis ko, kung ako nagada ng before 1985, tiyak sa impyerno ako. Sabi ko sa iya, ikaw kaya sa
Sabi niya, siguro magkasama tayo. Totoo naman talaga. Ano nakalagay? No sinner will enter the kingdom of heaven. Ang liwanag niya. No sinner will enter the kingdom of heaven. Oh. Pero, di ko naman malayang kasama pala ako sa plano ng Diyos, pati si Brother Mike. Kaya tinawag tayo, tayong lahat. Oh. So kaya, pasalamat tayo, laging magalak, be joyful in our heart every moment of our life, at higit sa lahat, laging buhay na buhay ang pag-asa. Diba? Ano? Oh. Diba dun sa sinabi? Asking with a thankful heart. Ipipray ko yung mga ninyo ganyan. Ano ang wish ninyo sa buhay ninyo? Sabi niya, if you remain in me, in my words remains in you, you can ask for anything. Humingi kayo ng anumang ibig sabihin na mangyari sa inyo. Ako kung minsan, kasi kalimitan, ang hiningi natin pera. Ganun ano. Ang sabihin, ang asanta, yung sinabi ng Diyos, inuton mo na ako ng buhay mo, ang iyong direksyon ng buhay ayon sa salita ko. Kapag yan ang ginawa mo, lahat ng kailangan mo, ibibig ko sa iyo araw-araw. Matthew 6:33, seek ye first my kingdom in my righteousness, in all the things that you need shall be given to you. So, isip kayo kung ano, ipipili ko kayo. Sapagkat, naniniwala ba kayong yung may awit tayo, yung God will make a way where there seems to be no way. Pinaniniwalaan ko yan. Yung inaakala nila mga imposible, sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa Diyos, walang imposible. So yumuko kayo, and I will pray for you. Ama, narito ang iyong bayan. Kaming inyong mga tinawag sa huling kapanahonan ito. Kayo nakakaalam ng buhay namin sa araw-araw. Ang aming pangangailangan sa amin upang ang buhay namin maging kalugod-lugod sa inyo. Yung aming kinakain, aming dinaramit, yung aming ibang pangailangan sa iyo lahat nagmumula, buhat sa iyong mapagpalang kamay. Sapat kami inyong inaangkin iyong bayan, narito kami dumudulog sa iyo, Panginoon. Nanawa sa araw na ito, sapat ikaw ang Diyos na higit sa sapat, punuin mo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang aming puso, isip, kalooban at ng aming pangangailangan. Sapat ikaw ang nagsabi, God will make a way if there seems to be no way. He will make a way for me.
Ama, ikaw po nagbibigay ng biyat pagpapala sa amin sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na ngako sa amin na hindi niyo kami iiwan at pababayaan. Kaya kami sa inyo umaasa sa lahat ng bagay. At nawa sa araw na ito, patuloy niyo kaming ingatan at pagkaluban ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. mga handbag, wallet, prayer request, lahat ng mga daladalahan. Sabi ng Diyos, ano man yung ating ialay, dadaloy ang kanyang kapangyarihan. Ama, narito ang iyong bayan. Sa araw na ito, abot aming pasasalamat sapagkat kami ay inyong sinamahan. Lagi ka naming pupurihin, pararangalan sa dakong ito, na kung saan kami inyong tinipon. Sapat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at higit sa sapat. Abutin mo at higit sa lahat ang mga handbag at wallet. Sisidlan ng biya't pagpapalang aming tinatanggap buhat sa pagpalang kamay. Ama, pagpalain mo po ang aming hanap buhay. Maghari na ang iyong kapayapaan sa mga tahanan upang lagi naming maranasan ang iyong presensya sa araw-araw. Basbasan mo po ang aming mga kahilingan, ang mga prayer requests. Na ayon sa iyong salita, kung kami hihingi, kami ay iyong bibigyan. Ama, itinatas na namin ang lahat ng aming kahilingan
At ngayon pa lamang ay amin ang inaangkin ng lahat ng ito ay nagkaroon ng katuparan. Kaya muli, ang papuri, parangal, paglolo at hatid pasasalamat ay alay namin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Diyos. Ingatan at samahan sa araw-araw. Praise the Lord! Salamat po sa ating minamahal na elder disciple, Brother Joe Tanyahoran. Amen. At pagkatapos po nito, didiretso po tayo sa Risen Christ Chapel para po sa banal na misa. Okay, tayo magbigay sa Panginoon. Amen! Glory to God! Purihin ka, O Diyos! Ka, O Diyos, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa iyong pagpapala sa amin. Siksik-liglig, siksik-liglig, tumaapaw, siksik-liglig. Siksik-liglig at tumaapaw. God bless po sa ating lahat.